Taong bayan, naniniwala na ba kayo kay George Garcia Kumilik? Ito. Post ng Daily Tribune. Wait, there's more. Watch Kumilik Commissioner George Garcia, George. Answer questions from the press about the overvoting of more than 1 million ballots and a suspension of Arteles candidacy. Earlier, he joined the inspection of the Payatas Control Disposal Facility in Quezon City to check campaign materials set to be recycled. O ngayon, tignan natin tong post ng Daily Tribune. Ano bang sinasabi ni George dito? No? George. Oh, yan George. Pag po kasi sobra, wala kang mabibilang eh. Pero kung kulang, sa halip na 12, 11 lang naiboto, bibilangin po yan. So kung ang naiboto ay 13, nangangahulugan po, yung 12 na naandun, hindi ko mabibilang yun. Kaya divided by 12. So hindi... Oh, yan may manok pa. Oh, ngayon pala ang paliwanag ni George. Taong bayan, naniwala ba kayo? So itong post na ito ay mayroon po itong 535 na reaction. No? Tingnan natin itong reaction dito. Ayun, George, tumatawa sila George. May galit, may 53 na ano. Ayan George, tumatawa lang sila George, ang taong bayan. At mayroon itong ilang comments dito. Ayan So magbabasa tayo ng mga comments dito. George magbabasa tayo ng comments George Kaya kung naniwala ba sila George, ito magbabasa lang tayo. Hindi naman to galing sa atin. Bakit kailangan mong isuspindi ang nanalong kandidato? Hinayaan yung makapag-file ng candidacy. Sino po may problema? Yung kandidatong may kaso o Kumilik? May batas kayo para di file di po ba? Kaya po sa palagay ko, yung mga taga Kumilik ang may problema dyan. Wala po akong kinakampihan o maliwanag George wala po siyang kinakampihan kandidato. Napansin ko lang ang ginagawa ng Kumilik. George, Kumilik. So ito, marami silang nagko-comment dito. Parte diyan sa mga sinasabi. So nasa nangyayari diyan sa overvoting George. Ano ba? Yan Abilino Binyas, ayaw nila dumami ang mga pro Duterte party sa Congress. Yan ang sabi. At ito pa, mayroon pang isa Tama nga. Tanga. Hindi ako nagsabi niya na talaga napaka-obvious. Yan, dami-dami dito, Dami-dami dito. Ito pa, Ano yan? Wala kang kwenta na Kumilik, pinapakain mo sa pamilya mo galing sa kasinungalingan. Hindi po galing sa akin yan. Nagbabasa lang po tayo. Mabuti yung maliwanag po. Nagbabasa lang tayo. Ito naman komento. Ito pa, Boton ka man Sir Garcia, binayaran ka ata para makapangdaya. Ayan ito ay binabasa lang po natin at wala po tayong kinalaman sa mga pinagsasabi nila George. Ayan pa, ito pa sinungaling, pila ka bilyon na ano yan, na baton. Di ko naintindihan. Yan. So marami pang mga comments dito. Kung gusto nyo, puntahan nyo lang sa post ng Daily Tribune kung saan nagsasalita si George ng Kumilik sa party doon sa sa may anong tawag dito, overvote. Okay. Sige. Tuloy natin. Tuloy George. Hindi po siya 17 million. 1.3 million po ang botante natin na nag-overvote. At hindi po yun imposible. Ngayon, nagiging issue po. May mga ilang po na naghahanap ng issue. Naghahanap ng issue? Hindi po naghahanap ng issue, George. Kitang-kita naman po. Yung NAMPREL nga po bakit ilang oras pa lang po, wala pang transmission doon, yun nga po. At kitang-kita naman po, nasa video po kasi nakikita po ng maraming taong bayan, madlang taong bayan ang nangyari sa video, naka-video po kasi, kaya nagtatanong yung taong bayan kung anyari. Bakit po ng 2022, 10.8 million ang overvoting? Bakit po hindi naging issue? Minaalala po ba kayong naging issue ang 10.8? 10.8 daw?
totoo ba ito? Di ko nga alam kung ilang ang overbought noong 2022 kasi yung nakikita ko doon sa mga post nila 1 million lang eh. 1 million lang yung ano, yun lang sa mga post na, di ko sigurado kung yun ba talaga ang overbought. Kasi alam ko yung mga may post dyan na pinagsama-sama yung mga overbought bawat taon ay mayroong mga lumalabas na yung pataas lang ng pataas nung last na ano nung 2022 nga, yan po yung ay higit 1 million lang yung overbought doon. Iwan ko lang ngayon kung bakit na 17 million. Kaya yun maraming mga kababayan, madlang people ang nagtatanong, anyari? Anyari? Kumilik? 8 million na nag-overvote ng 2022? Wala. So bakit po ngayon biglang nire-raise yung issue na yan? So okay lang naman po, dapat sagutin ng COMELEC, dapat ipaliwanag ng COMELEC. Pero again, hindi po siya 17 million na botante. Yan po ay 1.3 million na botante na nagsobra ng kanilang boto. So walang apekto dun sa beach resulta? party list po na statement po ng beach party list na wala rin po sila natanggap na copy ng complaint po. Ang COMELEC naman po pwede mag-aksyon sa isang petisyon na na-file kahit pa hindi pa Kasi nga po hindi naman po kinakancel ang kanilang registration pa, di ba? Diba? May balak yata ang i-cancel. I-cancel. Yun na nga, bakit ngayon lang kayo Ibigyan pa po ng pagkakataon, kaya nga po sinuspend lang ang proclamation. Paano po kung biglang pinroklama pagkatapos may basihan pala ang kaso, and then therefore makakancel ang accreditation, o di lalo kung may grave abuse of discretion ng COMELEC kapag the COMELEC. Pero George 2019 pa yung mga kaso na yan at sinabi na nga ni yung isang party list, yung Duterte kung ano yung mga kasong pinapile nila. Ang nagpile naman yung Kabataan Party List. Teka lang. Kabataan Party List, recruiter ng anyari sa Pilipinas ngayon Pilipinas ay nangyari ito talaga tong kumilik na to. George, mas matindi na kayo ngayon, George, kumilik merely guaranteed due process sa mga hinasuspend po.